Paano na kaya kung walang Francis Leo Marcos? 'Di ba? Kahit papaano ang laki ng impact, ang laki ng itulong ni FLM nung panahon na 'yon eh. So, iyan talagang gusto talaga ni boss noon na maipagpatuloy yan eh, kahit na nakakulong na siya. So, ito na 'yon eh, na nagkaroon ng FFCI. Kumbaga, eto, napansin ko lang with what you were saying kanina, kahit dati you were able to witness humanitarian na rin, no? From your own home, and then, yan nga, kaya sa Pandemic Hero, kay Francis Leo Marcos, at itong ang FFCI is also something that you would like to use para rin matuloy ang humanitarian project, no? Ito yung magiging platform, no? O medium, o paraan para mas makatulong ka pa sa mga maraming tao. Dahil nga mas marami from all over the world ang magtutulungan. Pero ano yung ultimate purpose talaga ng FFCI, Tatay Dong? Okay. So, ito na yon, no? Nagkaroon tayo ng pandemya. So, nagkaroon tayo ng kahirapan, kagutuman, ano? So, yun nga sinasabi ko, paano kung walang Francis Leo Marcos na lumabas? So, natuto na tayo, dapat tayong matuto na dapat magkaisa, dapat merong isang organization kasi hindi naman pwedeng si Francis Leo lang mag-isa eh. So, natuto na tayo at nakapag-isip kami ni FLM dito na ito ay dapat magiging palawakin para in the future, no? Though hindi namin dito pinag-usapan ng politika eh. Talagang walang politika dito eh. Kumbaga palaganapin lang po ito yung kasi ang purpose nito magkaroon ng connection ng bawat Pilipino sa buong mundo, no? So ito na po 'yon, magtulong-tulungan in preparation doon sa maaari pang mangyayari in the future. Just imagine isipin mo lang yung nangyari sa Ilocos Sur, biruin mo, just kung wala pong tingnan natin yung nangyari ngayon. Kung walang FFCI, kung walang Filipino Family Club International Inc. Okay? So, papaano natin matulungan yung mga tao na naapektuhan nung typhoon na yon? So, just imagine, ilang araw lang dahil sa FFCI nakapag-mobilize ng ganong so much amount para matulungan yung 600 families. Di ba? Napakarami talaga. At Napakarami talaga. Yes. So, isa ito na nagiging dapat maipagpatuloy kahit anong pambabash nila at kahit anong paliliit o pangungutya. Tay, dun sa tawag dito, yung in 5 years time, let's say, in 5 years time, sa kabila ng mga bashing, sa kabila ng mga hindrance at challenges na na-experience ng FFCI, kahit na nasa baby stage pa lang, di ba? Ano yung nakikita mo, let's say, for FFCI in 5 years time? Okay. Ang nakikita ko rito ay magkaroon ng kasaganahan. Kasaganahan kahit papaano makatulong tayo sa gobyerno, At kasi 'di ba, yung kasing alam mo kasi, yung minsan yung tao kasi pag walang nagpo-push, alam mo 'yun, pag walang nagpo-push, okay lang, pabanjing-banjing lang. Kung walang nakikita, okay lang, 'di ba? Kasi ranas ko 'yan dahil taga baryo ako eh. 'Di ba? Doon sa baryo, since ganun lang ang buhay doon, ganun lang hanggang tumanda. 'Di ba? Iinom-inom lang ng tuba hanggang tumanda. So, iba kapag ka merong magli-lead eh. Merong FFCI, may mga leaders tayo, may mga chapters tayo. Kaya gusto ko magkaroon ng buong Pilipinas talaga palalaganapin natin ang chapters eh. At ipakita natin kasi
hindi naman pwedeng kahit nandito na yung FFCI, kung walang kumikilos o walang kikilos, wala pa rin, wala din, ano? So, nakikita ko ito siguro in 5 years time. Talagang makikita mo yung mabungang lipunan, what do you call this? Yung masaganang lipunan kapag may At mas maraming pagpatuloy natin to. natutulungan, parang ganon. Yes, yes. Eto nga, sabi mo, in 5 years time, mas maraming natulungan, mas mabunga siya, at ito naman ay mas magiging successful din talaga, di ba? With the help and the support of the rest of the chapters. So, ano naman yung ine-expect mo from the FFCI chapters, the presidents, and the members? Okay, so doon naman sa ating mga chapters, mga presidents, mga leaders ng mga chapter sa buong mundo, ina-expect ko na ganoon din po sila, may pagpatuloy lang din yung kanilang kahit papaano wisdom at saka yung malaking puso. Kasi ang motto nga natin dito, di ba? Puso, pagtulong, pag-asa, para magkaroon ng pag-asa ang ating bayan. Kasi nakikita naman natin mula pa nung real talk lang po tayo, mula pa nung bata pa tayo, narinig na natin yung kahirapan, di ba? Meron nga diyan hindi nakapag-asawa dahil takot ang hirap ng buhay, So naandyan lang yung kahirapan, hindi talaga yan mawawala. Mas lalong maghirap ng tao kung walang maglalakas na loob o walang maglilid para kahit papaano makatulong para sumagana ang buhay. So ina-expect ko ang mga presidente natin, ang mga chapters natin na ganun din po ang kanilang magiging kaisipan, magiging plano na palaganapin at palawakin pa ang kanilang pagtulong, palawakin pa kanilang ideas para umunlad, unti-unting umunlad ang ating bayan para masabi natin na ito yung bunga ng ating pagsisikap ng FFCI. You mean to say, hindi lang yung president yung take move, o yung gagawa ng paraan, but the whole, at parang lahat ng miyembro, lahat yan ay mayroong, what do you call that, step forward para mas marami ka pang matulungan, mas marami pang matulungan ng FFCI at maging may maambag sa bansa natin. Parang ganun yung sinasabi mo, Tatay Dong, di ba? Tama ba ako? Yes, correct ma'am. Kasi ganito po yan ganitong mga association kasi, once na magpa-member ka, ibig sabihin, ka dyan willing ka, bigay todo ka. So, nag-sign up ka, nagpa-membro ka, meron kang obligasyon. Okay? Hindi lang obligasyon mo na dadalo ka sa meeting, hindi lang yun So, andyan yung obligasyon mo na magbigay rin ng inyong opinion, obligasyon mong sumunod, obligasyon mong makinig. So, sama-sama na yun bilang isang miyembro ng asosasyon, kung ano yung purpose ng association na pinapasok mo. So, doon ka na, huwag ka nang mahiya, ika nga. meron kang obligasyon, may pribilehiyo ka, meron ka ring obligasyon. Okay, diba? I see. Hindi yan kumbaga lagi hand in hand, 'di ba? Kung nabigyan ka ng obligasyon at the same time meron ka ring responsibility, 'di ba? And at the same time you have to do something about it. Parang ganon, hand in hand talaga yan, Tatay Dong. Pero dahil maikli lang yung oras natin, pwede ka ba mag-iwan, President Dong Batalan, ng isang maganda, masaya? Pwede bang masayang mensahe para sa ating mga ka-FLM family at mga FFCI members and officers? Okay, so ganito po yan, sa nangyari sa atin, di ba? Nag-umpisa pa lang tayo,
nandyan na yung pambabas, nandyan na yung paninira. In fact, nagkaroon tayo ng SEC advisory, ano? At nasira na ang pangalan namin, mga natin na officer and members nitong FFCI, sinira ng isang institusyon ng gobyerno. Pero ang take ko naman dyan, ang tingin ko naman dyan, kung hindi tayo maninindigan, kasi andyan na lang yan. Kumbaga sila kasi kapag ka merong mga sumbong, kahit maling sumbong, pakikinggan yan eh. So, ako naniniwala na bias yung kanilang pagtingin sa lahat. So, paano na kung tayo ay maduwag? Okay? So, paano na yung ating mga pangarap? Hindi lang sa ating sarili, hindi lang sa ating pamilya, kundi pangarap na buong sambayanan ay aahon sa kahirapan. Dahil ever since naman, meron talaga, hirap pa rin ang mahirap. Parating naririnig natin na mahirap. So, sa nangyari ngayon, kung hindi tayo maninindigan, paano na kaya ang kinabukasan ng ating mga kababayan, ating pamilya? So, dito pa lang, ako'y doon sa mga miyembro natin, ako'y nagpapasalamat, no? Na kahit paano yung inyong effort na samahan kami dito sa FFCI at nagtutulungan tayong lahat, nagtutulungan kayo para maabutin ang ating goals, ang ating matupad ang ating proyekto at masunod o yung advocacy ni Boss FLM ay may pagpatuloy natin. So ang laking pasalamat na andyan kayo sa ating mga members, ang mga chapter presidents. Maraming salamat talaga. Ayan. Ang ikli ng oras natin. Sayang, no? Marami pa sana akong sasabihin. Pero alam mo, dun sa maikling oras na yun, Tatay D, we have seen or not heard, listened and heard yung gaano kalalim kaagad yung story ng buhay mo. Kahit maikli lang, alam mo yun, pa-happy hour mo lang kwento kung ano yung background mo. Pero yun nga, pinapakita niya why you are in that situation right now. So maraming salamat. Pero may message dito ang iyong tita-in-law. Sabi ni Chame, mega love shoutout to all FFCI worldwide. We love you, Daddy Dongs. A true example of a father who has a big heart inside and out. Ayan, at pahabol na hi, Ate Duan. Thank you, Chame, at napaganda na message mo kaya President Dong, ang tatay ng bayan, Cooper Vlog. Ayan. Thank you so much, Tatay Dong, sa iyong pagsama sa ating episode 1. Ang ating premiere, tama ba tawag ko? Premiere episode for the Coffee Talk with the FFCI presidents, and somehow giving the audience, the FLM family, and the FFCI members the idea of who you are will somehow help us all understand you and the FFCI as a whole. Ayan. Thank you so much, Tatay Dong. Happy Monday sa'yo. Maraming salamat sa pagsama. Thank you, ma'am. Pero bago ako alis, ulitin ko, doon sa nangyaring pagtulong natin sa Ilocos Sur, ako'y taos-pusong nagpapasalamat. Unang-una kay Ma'am Bing, at kay Ma'am Eliza, at saka sa lahat ng chapters na talagang nagpa-unlock ng tulong o nagbigay ng tulong, mga presidents. Talagang nakakalaki ng puso, nakakataba ng puso kapag nakita mo yung taong natutulungan natin, So yun, maraming salamat. Hindi ko na kayo iisahin, alam nyo na kung sino kayo. Buong FFCI worldwide, maraming salamat sa inyong pang-uunawa, tulong sa ating mga kababayan. Ayan. Thank you so much, President Dong Batalan. Ito po yung project na yan ay na-register nyo ba sa government? Kasi nangihingi po kayo ng donation. Okay. Ito ba ay pinayagan ng government? Pero sir, nanghingi kayo ng donation. Hindi po kami nanghingi. Paano po kayo nagkaroon ng pondo?
Bakit po kasi sir umaaray ngayon yung ibang OFW at yung na na-scam sila ni Francis Leo Marcos? Pero dun sa sinasabi nilang fake na humanitarian yan at hindi kami kumuha ng lisensya. Kunting consideration at common sense, no? Gutom na yung mga tao para kumuha ka pa ng lisensya. Di ba? Gutom na yung mga tao. So, yun na yun. Oo. Saan nanggagaling yung pera ni Francis Leo Marcos, sir? Meron po talaga siyang pera. Gaano siya kayaman, sir? Hindi ko masabi. Moralison Mega Love Shop, shout out. Anab Kylo, FFCI Laguna. Live na po ako. Bye-bye. Paano ko? Kasi nung na-receive mo yung ano ko, pinadala ko na. You are not Marcos Scammer! Ako ay ex-convict, convicted criminal at scammer.